Kanya-kanya ng diskarte sa pangangampanya ang mga kandidato para sa local position sa Metro Manila. Ang ilan sa kanila, umaga pa lang kanina nagsagawa na ng mga campaign kick-off rally at motorcade. Si former Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, unang pinuntahan ang Road 10 sa Maynila para simulan ang kanyang citywide motorcade. Ayon kay Dumagoso, nais nilang maging mapayapa ang kanilang kampanya kasama ng kanyang partido. Sabi ko, kung kayo ay re-electionista, sabi ko mag-report na lang kayo sa taong bayan. O kayo naman ay first time tatakbo, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin. Sabi ko sa kanila, don't engage in mudslinging and all other unnecessary things that may hurt o makasakit ng damdamin ng kapwa o ng kalaban. Sa isang interview bago ang kanyang kampanya, natanong kay Dumagoso ang umano'y malaking utang ng Maynila na sinasabing naiwan mula pa sa kanyang termino. Ito ang kanyang naging tugon. I will let the people judge. Isa lang ang sigurado, walang nagutom sa Maynila noong panahon ng pandemya. Nakatawid tayo. We will do what we have to do as leaders of our respective LGUs. Samantala, ang isa sa kanyang mga katunggali sa pagkaalkalde na si Sam Versosa ay nagsagawa naman ng campaign rally sa Divisoria. Sa Marikina City, tuloy ang laban ni incumbent Mayor Marcy Teodoro sa pagkakongresista kahit na sinuspindi siya ng ombudsman bilang mayor. Kasama niya ang kanyang asawa na si Maan Teodoro na tumatakbo sa pagkaalkalde na nagsagawa ng motorcade kaninang umaga. Habang si Congresswoman Estela Luz Quimbo naman at Senator Coco Pimentel ay magtandem sa pangangampanya kaninang umaga. Tumatakbo si Quimbo bilang mayor ng Marikina habang 1st District Representative naman si Senator Coco Pimentel. Samantala, si incumbent Pasig City Mayor at re-electionist for third term, Vico Soto naman, nagsimula ng kanyang kampanya kasama ng kanyang partido sa Mega Market. Sa kanyang speech, ibinida ni Mayor Vico ang pagtanggal anya ng korupsyon sa pamahalaang lungsod. Dahil anya dito nagamit ng maayos ang pondo ng Pasig para sa kanilang mamamayan at walang naibulsang pondo. Ibinida rin ni Mayor Vico na ang Pasig City ang unang nagban ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa buong Pilipinas. Giniba natin yung mga sindikato sa loob ng lokal na pamahalaan. Ginawa natin tunay makatotohanan ng procurement, yung bidding natin, nilabanan natin ng korupsyon na ngayon pinakikinabangan po natin. Kaya natin tumayo dito. Proud tayo na sabihin na naglinis tayo ng ating lokal na pamahalaan. Kasama ni Vico Soto sa unang araw ng kampanya ang kanyang ama na si Vic Soto at ina na si Connie Reyes. Eto na po ang susunod na presidente ng Pilipinas. Mayor Vico Soto. Samantala, si Quezon City Mayor Joy Belmonte naman at ang kanyang partido ay nagsagawa ng proclamation rally sa Liwasang Aurora sa Quezon City Memorial Circle. Sa speech ni Mayor Joy, isa sa ibinida niya ang pagtaas ng pondo ng lungsod dahil anya sa ginawang digitalization na nagresulta sa mas maayos na pagbabayad ng buwis ng mga negosyante. From 19 billion, naging 41 billion pesos ang budget natin. Dahil, uulitin ko, sa maayos na paghawak lamang ng kaperahan ng Lungsod Quezon. Kaya naman pala eh. Sabi nila hindi kaya, pero kaya basta tapat magserbisyo ang ating mga lingkod bayan. Ibinida din ni Mayor Joy ang mga libreng serbisyo na naisagawa na nila sa mga Q-Citizen. Kabilang dito ang pamimigay ng libreng bag, libreng tablet, libreng maintenance medicine at libreng libing. Pagkatapos ng proclamation rally, nagsagawa din ng motorcade ang partido ni Mayor Joy na serbisyo sa bayan.
Sa Caloocan City naman, nagsagawa na din ng kanilang kick-off rally ang Team Aksyon at Malasakit na pinangungunahan ni Caloocan Mayoralty Re-electionist Along Malapitan. Habang ang kanyang katunggali naman sa pwesto na si former Senator Antonio Trillanes IV ay magsasagawa pa lang ng kick-off rally ngayong gabi sa Galino Covered Court sa Caloocan City. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.